Sa silangang bahagi ng Luzon, nakahimlay ang pinakamahabang hanay ng kabundukan sa buong Pilipinas, ang Sierra Madre. Ito ang unang sumasalubong sa mga unos mula sa karagatan at siyang unang tumatanggap ng galit ng kalikasan upang iligtas ang mga bayan sa kapatagan. Sa bawat pag-ulan at malalakas na hangin, isang sinaunang espiritu ang gumigising sa kaibuturan ng mga punong kahoy at batong nagtataglay ng libong taong alaala. Bago pa man dumating ang mga tao, may tagapangalaga ng nakatira rito, isang diwata ng kabundukan na isinilang mula sa lupa, hangin, tubig at ugat ng kagubatan. Siya ang kaluluwa ng Sierra Madre. Mula sa puso ng kabundukan, isinilang ang diwata ng Sierra Madre. Isang nilalang na hugis tao, ngunit may lakas ng lupa at tibay ng bato. Ang kanyang katawan ay kasing kinis ng hamog sa umaga, at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng mga talon na nagmumula sa taluktok ng bundok. Sa kanyang paglalakad, sumisigla ang mga punong matagal nang natutuyo, at sa bawat galaw ng kanyang palad, gumiginhawa ang lupa. Siya ang ina ng kagubatan, ang bantay ng mga hayop, at ang tahimik na tagapagtanggol ng mga taong hindi niya kailanman ipinakilala ang sarili. Sa mga nayon sa paanan ng Sierra Madre, may mga pamilyang umaasa sa ulan, sa ani, at sa kagubatan. Tuwing tagtuyot, walang sinasabi ang diwata. Ngunit sa gabi, palihim niyang dinadala ang hamog sa mga bukirin at pinapalakas ang mga ugat ng palay at gulay. Sa mga ilog, binabantayan niya ang pag-agos ng tubig upang hindi manalasa ang baha. Sa mga hayop, siya ang nagbibigay ng ligtas na tirahan. Ang mga tao'y patuloy na namumuhay, hindi alam na bawat hininga ng hangin ay biyayang ipinagkakaloob ng isang nilalang na hindi nila nakikita. Ngunit dumating ang panahong ang kagubatan ay tiningnan, hindi bilang tahanan, kundi bilang kalakal. Dumating ang mga taong may bitbit na lagari, apoy at kasakiman. Isa-isang bumagsak ang matatandang puno at sa bawat pagbagsak ay tila napuputol ang tibok ng bundok. Tahimik na nagmasid ang diwata hanggang sa ang sugat ng kagubatan ay lumalim at ang mga hayop ay nagsimulang mawala. Sa sandaling iyon, gumalaw ang galit ng lupa, not bilang paghihiganti, kundi bilang babala. Hanggang ngayon, nananatiling nakatindig ang Sierra Madre. Sa bawat unos na sumasalpok sa silangan, siya ang unang humaharang. Sa bawat patak ng ulan na nagbibigay buhay sa kapatagan, naroon ang kamay ng diwata. Hindi siya humihingi ng papuri, hindi rin siya naghihintay ng pasasalamat. Ang kanyang tanging layunin ay ang ipagpatuloy ang tibok ng bundok at ang pag-ikot ng buhay sa lupa. Habang may punong nakatayo, habang may ilog na dumadaloy, at habang may hangin na umaabot sa kapatagan, ang diwata ng Sierra Madre ay mananatiling buhay sa puso ng kabundukan, sa pagbagsak ng bawat ulan at sa paghipa ng bawat unos mula sa silangan. Patuloy na tumitindig ang Sierra Madre bilang unang panangga ng lupain. Sa likod ng bawat hanging dumaraan at bawat ilog na umaagos, nananatiling buhay ang isang sinaunang tagapangalaga. Ang alamat na ito ay hindi lamang kwento ng diwata.
Ito ay kwento ng ating ugnayan sa kalikasan. Habang may punong tumutubo, habang may ulap na dumadaan sa rurok ng bundok, at habang may taong marunong rumespeto sa lupa, mananatiling buhay ang diwa ng Sierra Madre. Ipagpatuloy ang paglalakbay sa mailap at mahiwagang mundo ng mga alamat ng Pilipinas.